Char! Hello mga kababayan, this is Bro. You are watching again my short vlog. Our today's short episode, panibagong vlog tayo for today. And today is January 12, 2025. Ayan, Sunday po ngayon at tayo ay naka-day off. So kakatapos lang ng ating live sa ating TikTok and YouTube. And as I promised, gagawa tayo ng panibagong Q&A vlog para sa mga maraming pa rin katanungan. Pasensya na kayo guys kung hindi ko masagot-sagot ang inyong mga agad-agad na mga tanong. Ayan, dahil tayo ay sobrang busy pa rin. Mas busy talaga ngayong winter sa trabaho. Hindi ko rin alam. But ito na. Inipon natin yung mga ilang katanungan ninyo sa YouTube. And yan ang ating gagawing content for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed or are new to this channel, please help me to reach 10,000 subscribers. Maraming salamat po. And gusto ko itong pa-set up natin ngayon. O, diba? Naka-ring light. So, ang ating agenda for today, and umipon lang ako ng mga 10 katanungan. Yeah, sa po ba? Yeah, konting tanong lang. Since short vlog lang naman to. Para sa mga kalimitang tanong pa rin ng ating mga first time job seekers na gusto makapunta dito sa Croatia. Again, maraming salamat po and pasensya na kung ako ay hindi agad-agad makapag-reply sa inyo. So, ayan, isa-isahin natin ang inyong mga katanungan. Huwag nating patagalin pa. Kaya simulan na natin ang ating Q&A. So hindi naman ito about sa buhay ko. For sure, ang mga Q&A pa rin natin is about sa mga applications papunta dito sa Croatia o paano makapunta dito. Okay? Again guys, disclaimer, hindi ako super expert sa mga batas. Ang mga i-share ko po sa inyo is based sa mga experience sa mga nalalaman ko. Okay? So, alam ko na marami kayong nakapanood pa mga digital creators dito ng mga Pinoy. So, marami kayong reference. Okay? So, wala ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, 10. So, isa-isahin natin ang mga katanungan ninyo from YouTube. Okay, from Sisti Marcelos 3723. Hello, me. Pag-cook po ba seasonal din? Ayan. So, ang mga katrabaho dito guys sa Croatia, sasabi ko nga diba, most of the jobs dito ay seasonal jobs. 6 to 7 months. 7 months maximum kadalasan yung trabaho ng mga seasonal, lalo na kung kayo is ma-assign sa seaside. So, yung duration ng contract guys is depende. Meron kasing mga cases na ang offer sa inyo is seasonal, but pwede kayo ma-absorb ng employer. Lalo na, especially kung ang inyong employer, kung ang inyong company, even kayo ay nasa seaside, is nag-ooperate ng yearly. Possible yan. Meron din naman kayo na seasonal na trabaho, pero pwede kayong i-absorb, bakasyon kayo ng winter, balik kayo ng summer. Okay? Case-to-case basis, depende pa rin sa performance ninyo kung kayo is i-absorb ng employer, or kung hindi tayo ma-absorb, yes, seasonal, 6 to 7 months ang mga duration na contract dito sa Croatia. But just bear in mind guys na you have the agency. Okay, please remember na meron kayong agency, meron kayong pinirmang agreement sa kanila, and please make sure then na you're still in touch sa inyong mga agency bago matapos ang season para makapag-advise ano ba ang next na dapat gawin, ano ba ang mangyayari sa atin after ng summer. Okay? Next question from Sir Edgar Gargatil 5898. Ayan. Brian, dami at travel insurance lang ba ang kailangan sa VFS at contract? Ayan. So, kung kayo po is mag-a-apply ng visa, ayan, congratulations, di ba? So, yung visa application requirement yan, which is yung agency or employer ang bahala. Dami ticket, ano pa ba? Contract, working permit, ano pa ba? School credentials, visa application, tapos travel insurance, yung mga nasa registration accommodation, kasama rin yan. So, overall guys, don't worry. I-brief naman kayo ni agency or ng employer kung ano yung mga dapat ninyong isubmit kasi most of the documents na isasubmit niyo sa embassy or sa VFS is magagaling sa inyong mga employers or sa inyong mga agencies. Okay? Next question from Bill Meracap. Ayan. Marami po bang transportation na bus and taxi and train dyan sa Croatia? Yes, don't worry guys. Hindi naman hindi kayo mahihirapan sa mode of transportation dito sa Croatia.
bus, at Uber, kahit taxi, Uber, ayan. Tapos train, especially sa Zagreb, ayan, and by plane. So, di kayo mahihirapan sa mode of transportation. And even kung gusto nyo mag-travel, you can travel from Croatia to other part ng Schengen by bus. So, it depends on you kung ano yung mga gusto nyo sakyan. Okay? Next natin from Peter Veranzas 8166. New followers po, salamat po. Ayan, I have a job offer from Croatia. Seasonal lang and 1,020 yung offer sa akin. After po ba ng contract ng 6 months, kung ayaw ko umuwi sa Pinas, pwede ko ba i-extend ang working permit ko to work sa ibang company? Meron po bang agency na pwedeng applyan sa Croatia if matatapos na yung contract? Okay. So, di kayo kaya mag-alala guys, hindi naman kayo pipilitin o di naman kayo basta-basta uuwi ng Pilipinas right after matapos ng season. But make sure na kayo ay properly coordinated sa inyong mga agencies bago matapos ang season. Okay? As I mentioned a while ago, meron kayong agencies, meron kayong mga agreement na pinirmahan with them. So, pwede mo na kayo lumapit sa agency, magpa-consult kung ano ba mangyayari ng winter. Kung sila ba ay may panibagong trabaho, kung meron ba sila may bibigay na ba ng mga winter job, ano ba? Kung yung winter job ba na bibigay nila is pwedeng magtuloy-tuloy na lang na trabaho, diba? Or, if you prefer na kayo mismo yung humanap ng trabaho, diba? On your own, kasi gusto nyo na maging direct hire, gusto nyo na, alam niyo yun, mas alam ninyo or mas gusto niyo yung, mas prefer ninyo maghanap on your own kasi para at least alam niyo kung yung magiging trabaho, di ba? Kasi sa agency, ihintayin nyo pa kung ano yung mabibigay nilang trabaho. So, i-advise nyo lang po yung agency na gano'n yung magiging setup ninyo. So, it depends sa inyong pag-uusapan. Kasi nga, meron nga kayong pinirmahan na agreement with them. Okay? So, kung ano man ang mangyari, before matapos ang season, una nyo munang gawin is lumapit muna kayo sa inyong mga agencies, sino man nag-hire sa inyo, nagkapunta sa inyo dito, para malaman kung ano yung magiging next na mangyayari sa inyo right after ng summer season. Kung kayo naman ay direct hire from the Middle East, ayan, at kung kayo ay seasonal talaga, well, you have to find a job on your own since wala tayong agency, and make sure na hanggat kaya, makahanap kayo ng malilipatan na hindi pa nag-expire ang inyong mga TRC or working permits. Okay? Hanggat kaya, ma-process ang panibagong working permit na valid pa ang inyong mga TRC or working permit. Okay? Next natin, ayan, from Ate Rosalie Gargaran, NB2X. Dito ako sa Hong Kong now, planning to apply Europe. May alam po ba kayo na agency dito sa Hong Kong pa Europe? So, wala tayong direct agency from Hong Kong sa end ko ha, sa knowledge ko. Wala akong alam na direct agency from Hong Kong to Croatia. But I'll be putting sa description box yung mga vlogs na ginawa ko with Kabayan from Hong Kong to Croatia. So, I hope maging reference po ninyo yan. And kung ano man yun naging agencies nila, ayan, try to contact them through social media like Facebook or TikTok kung meron man. Ayan, kontakin ninyo yung mga agencies ng mga kabayan natin na pwedeng makatulong sa inyo. Okay, FYI lang guys ha, disclaimer lang again, hindi po ako member or hindi ako related sa mga recruitment agencies. Okay, so nasa description box yung mga vlogs na ginawa ko from Hong Kong to Croatia. Ayan. Ang next natin, sir, may hiring po ba dyan sa inyo? Pwede ba mag-apply? Dito po ako sa Saudi Arabia. Gusto ko po sana makapunta dyan sa Europe. Saan po pwede mag-apply? Thank you. So, sa company ko kasi guys is sa company ko ngayon sa Dubrovnik ha, is hindi. Pero ang alam ko yung company ko ngayon now is nagre-recruit na, nagde-deploy na outside Croatia, which is good. Kasi, di ba, sa inshallah, di ba, parami rin ang mga deployed mga Pinoy sa same company ko, di ba? So, kung kayo ay sa Saudi, same sa Hong Kong, I'll be putting sa description box yung mga vlogs ko from Saudi, and I hope maging reference din po ninyo yun. Usually kasi guys, ang mga agencies, kung wala sa Hong Kong or Saudi, karamihan sa kanila ay nasa Qatar, Dubai, and Kuwait. Okay? Ayoko na lang muna mag-mention ng mga agencies kasi nga iba-iba. Pakaisipin ninyo, ako ay nagiging bias. Diba? So, I'll be putting na lang sa description
yung mga vlogs na ginawa ko with them, and I hope na maging reference nyo sila sa inyong mga future applications kung kayo ay nagbabalak na makapag-apply dito sa Croatia. So, ang next natin from Pinoy Tambayan Recipes 14. Ayan, idol. Pag may working permit na, ano pong next step? And may refuse pa din ba sa visa stamping? Okay. So, once ma-release ang inyong mga working permits, guys, your agency will let you know naman kung ano yung magiging next process. Usually, the same week or the following week, they will advise you na kayo ay visa stamping na, pupunta na kayo ng embassy or ng VFS kung nasaan man kayo ngayon. So, ano ang ginagawa sa visa Kinemberlo Char? Ano ginagawa sa pagpapavisa stamping? Asa yung ating kanina question kanina, di ba? Ano yung requirements sa VFS? Ibibigay sa inyo ni agencies yung mga requirements, nakakompile lahat yan sa isang envelope. Ito ang ipapasa mo sa VFS. Nakahilera yan, sunod-sunod na yan. Huwag mong gagalawin. Okay? You will just submit your documents sa VFS staff or di ba, kung ano man, sa embassy man kayo pumunta, ayan. And then biometrics, yun lang. So you have to wait for another 1 week o ang pinakamatagal is 3 months para lumabas ang inyong mga visas. So may refusal ba ng ang visa application? Unfortunately, yes. May mga nire-refuse na mga visa kahit ang hawak natin is working permit. Bakit nagkakaroon ng refusal? Ang arte. Bakit nagkakaroon ng refusal? So, ang nakikita ko lang kasi reason, guys, bakit nire-refuse. Number 1 is fraud or fake. Merong incomplete documents na hindi na ipasa. And number 3 is medyo dehado kayo doon sa deployment ninyo. Parang mapapaso na, ma-expire na. So, kung natagalan kayo sa working permit, yun lang talaga, matagal ang working permit. So, may possibility na hindi kayo i-approve ni VFS or ni embassy, lalo na kung kalagitnaan kayo mag-VFS, ilang buwan na lang, tapos na yung contract ninyo. So, mahirap. So, again, ipagdasal talaga natin na lumabas agad-agad ang inyong mga working permits para makapag-apply ka agad kayo ng visa. Okay? So, ang next question natin, last 3, from Sir Arlan Dalaan for 742. Tanong lang kabayan, need ba ng accommodation contract pag mag-apply ng working permit? Kasi nung nag-apply ako, direct hinahanapan ako ng contract ng bahay. Yes. Kasama yan, guys, sa ipapasa ninyo sa police para may apply ang inyong mga working permits, registration ng accommodation. May ganyan kami sa, nung nag-renew ako, kasama yan sa requirements na pinasa ko sa police. Lalo na kung kayo ay, mahirap pa talaga kapag direct hired kayo, wala pa kayo dito. So, alamin nyo talaga, kailangan aware and alam talaga na magiging employer nyo dito yung mga documents na kailangan nilang kailangan, actually, saan ba kayo hinanapan? Sa embassy ba o sa ano? Same, kahit sa police or sa VFS, hahanapin din yan yung registration accommodation para proof talaga na wala kayong magiging problema sa inyong tutuluyan dito. Okay? Kaya, before pumunta ng VFS, kung kaya i-check isa-isa yung mga documents, i-check nyo ng maigi kung may mga kulang pa mga requirement. O kung tingin nyo meron pang kulang, itanong nyo kagad sa agency para masagot nila kung ano man yung mga medyo may mga kutob kayo na parang may kulang o parang kung ano ba, kumpleto na ba talaga to. Ayan, itanong nyo kaagad lahat sa inyong mga agencies. Okay? Next. From Vanessa Banyes, E6K. Ayan. Sir Bray, mabilis lang po ba malalaman once selected worker ka papunta dyan sa Croatia? Iba-iba. Depende sa setup ng employer or paano natapos yung interview ninyo. Minsan kasi, right after your interview, sinasabihan ka na pasado ka, binibigyan ka na ng offer letter. May iba naman, 1 week, pero may mga iba 2 weeks, 3 weeks na akala nila di sila pumasa. Ang ending, makaka-receive sila isang araw, sila ay selected. So, wag kayo mawala ng contact sa mga agencies to follow up kasi may mga sobrang dami ninyo, baka kayo ino-overlook. So, ayun, kung tingin naman ninyo is naging maganda yung flow ng interview ninyo, naging maayos ang interview ninyo, na-i-execute ninyo na maayos yung mga sagot ninyo, di ba? Walang masama mag-follow up. Kasi nga baka mamaya nga na-overlook lang ng agency, hindi kayo napansin, nakalimutan kayo, nakaligtaan kayo yung pangalan ninyo, na ma-text kayo, mag-follow up lang kayo. Like for example, after 1 week, wala pa rin result. Okay? And next, ang ating last one. Ayan, from Sagittarius 711.
Happy New Year! Char. Bakit feeling ko surprise sad aura mo? Akala ko lang ba yun? At understandable naman yan. Kung kasama mo ako dyan, malamang maging happy ka. Char. Ayun. So, siguro nga, nag-vlog ako ng New Year kasi galing akong duty noon. So, medyo bangag-bangag tayo, pagod na pagod. Eh, sabi ko nga, diba? Kita nyo naman sa mukha ko. Ayan. Super, sa previous vlog ko din, na sobrang pagoda. Na breakout ng malala ang inyong lingkod sa trabaho. Mas pagod talaga ako ngayong winter dahil siguro nga mas kulang na kulang kami sa tao. Unlike nung summer na may enough manpower naman kami. So, ay okay lang naman ako guys. Nakakaraos naman. And hopefully is matapos na rin kung ano man yung dinadala ko. Wah! Sana all! Hopefully talaga kasi may mga preparation ginagawa sa store and yung tas kulang kami sa tao, so talagang somehow is talagang patong-patong din talaga yung trabaho. And hopefully na matapos na siya para makahinga na rin kaming lahat. And ayun, I hope din talaga na madagdagan kami ng tao para naman, alam yun, para ma-feel na natin winter naman din talaga na puerpetics din ng winter. Diba? So, sana all. Ayun. So, yun lang naman so far, guys. I hope nagkaroon kayo ng idea sa mga katanungan natin since ito naman ay short vlog lang naman. And tomorrow, January 13, ayan, tayo ay pinagpahinga. Thank you, Lord, Monday. Wala pa rin tayong pasok. So, gagawa tayo ng panibagong vlog tomorrow. So, ayan, abangan ninyo. So, again, thank you so much sa lahat ng mga nakiparticipate. Sa participate? Ano to, live? Salamat sa mga nakinood po ng ating short vlog for today. And I hope na nagkaroon kayo ng idea, nasagot ko yung mga ilang katanungan ninyo. Again guys, hindi ako expert ha. Base lang sa mga nalalaman ko, mga na-experience ko, and na-experience mga kabayan na, alam nyo, syempre, chismosa pa rin tayo ng 2025. Ayan. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. And please help me to reach 10,000 subscribers. Pa-Valentine's nyo na sa akin. We are almost 10K guys. Maraming salamat po. And I'm so happy. I am so excited to meet you all po dito sa Croatia. Again, good luck sa inyong mga future applications. I'm really looking forward to meet you all. And tis lang. Lalabas ang inyong mga working permit, ang inyong mga visa sa tamang panahon. Sana all. Ayan. So, that's all for today, guys. And I will see you on my next vlog. Ciao! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,